Magandang araw mga boss, ilang buwan pa lang ang lumipas na nabili ni customer itong sasakyan niya. At mabuti na lang nagtapat yung may-ari na binilhan niya na hindi pa raw ito na change oil. Kaya i-change oil ko na ito mga boss gamit itong box rest na number 40. Niluwagan ko itong drain plug niya para matanggal ko yan at madrain ko itong langis. Siyempre naman mga boss, sa pag-drain na ginawa ko, wait na rin ako dito. Habang tumutulo itong langis, hinihintay kong humina na lang yung pagpatak niyan hanggang sa ibalik ko na nga itong drain plug niya. Tapos gamit ulit itong box rest sa number 14, hinigpitan ko ulit itong drain plug niya. Tapos balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina. Yun nga mga boss, alam niyo naman ang ugali ko pag ako nag-change oil, pina-flushing ko itong makina. Gumagamit ako dyan ng pure na langis bago ko lagyan yan ng paboritong langis ni customer. 2 litro lang naman ginamit ko dyan mga boss. At syempre yung walang kupas na ginagamit kong pang-flushing dahil nga sigurado ako na nakakatanggal ito ng malapot na langis na kumapit dito sa loob ng makina ay itong RevX 40. After ko maisalin yan, inilagay ko na itong engine cap niya tapos pa-start ko na itong makina. Pag napa-start nyo na itong makina mga boss, hayaan nyo lang siyang naka-idle hanggang sa makonsume nyo na yung 5 minutes. Hindi nyo siya kailangang i-revolusyon. After ng 5 minutes, switch off na makina. Okay. At dahil nga sana switch off na itong makina, balik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. In this time mga boss, unahin kong tatanggalin dyan itong oil filter niya. Gagamit ka dyan ng oil filter rinse para matanggal mo itong lumang oil filter. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ginamitan ko na yan ng oil filter rinse. Tapos sa pagluwag, pihitin nyo pakaliwa itong lumang oil filter. Pag maluwag na yan mga boss, nakita nyo, di ba? Kinamay ko na para tuluyan ko nang matanggal itong lumang oil filter. Tsaka ako ngayon gagamit ng box rinse sa number 14 para tanggalin ko naman itong drain plug niya. Kaya naman inuna kong tanggalin yung oil filter kasi kung tatanggalin ko agad yung drain plug, tumutulo yung langis. Siyempre, pag tinanggal ko yung oil filter, mababasa yung damit ko ng patak ng langis. Kaya ayun muna ang oil filter ang inuna ko. Pero discarding nyo pa rin yun mga boss. Dito muna ako sa ibabaw ng makina dahil nga sa kailan lang nabili ni customer itong sasakyan niya. Papalitan na rin daw ito ng air filter. Sa pagtanggal naman itong lumang air filter mga boss, nakita nyo naman, 2 clip lang yan dito sa magkabilang gilid ng cover ng air filter nyo. Ilihis nyo lang yun para may angat nyo na itong cover ng air filter. At ito na ngayon yung lumang air filter mga boss. Kung makikita nyo, medyo malinis pa nga yan eh. Pero nakabili na si customer, kaya ano pang gagawin ko? Siyempre, ikabit ko na itong bago. Sabi ko nga sa kanya, dahil nga sa malinis pa naman itong air filter niya na luma, pwede naman gawin niya yung reserba. Basta't bago niya lang yan ilagay, pahanginan niya muna. Ayan mga boss, kung makikita nyo, inilagay ko na itong bagong air filter. Pero para mas maintindihan nyo mga boss, ipakita ko sa inyo kung paano ko inilagay itong cover niya. Kung makikita nyo dito sa dulo ng air filter housing, meron siyang 2 butas na nakaabang. Diyan mo ngayon itutusok itong cover ng air filter mo. Kung makikita nyo dito sa harapan sa dulo ng cover, inangat ko yan. Tapos itutulak nyo itong cover para pumasok yan at mag-lock dito sa air filter housing mo. Pag lumapat na yan mga boss, pwede mo na ngayon ikalawit itong clip nya. Kabilaan yan. Ayan yung una mga boss. Ito naman yung pangalawang clip. Ikakalawit nyo lang naman yan eh. Diba? Ganun lang siya kadali mga boss. Kaya kayang-kaya nyo magpalit ng bagong air filter kung kayo ang gagawa. Balik na ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para yung drain plug niya, pati yung oil filter, mailagay ko na. Pero bago yun mga boss, gamit ka muna ng basahan. Punasan mo muna itong pagkakabitan mo ng drain plug. Pati na rin syempre yung mga nagkalat na langis dito sa ilalim ng makina, punasan mo na rin. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong drain plug, ipakapit mo na yun sa thread niya, tapos gamit ka ng box wrench sa number 14 para ma-final mo na yung higpit. Diba mga boss, madali lang naman mag-change oil. Tapos gamit ka ulit ng basahan, punasan mo ulit itong drain plug mo. I-position ko muna itong camera mga boss para makita nyo yung pagkakabitan ko ng bagong oil filter. Ayun yung pinaka-base niya mga boss eh. Yan. Punasan nyo yan mga boss. After nyo mapunasan, yung bagong oil filter na ilalagay nyo hanggat maaari, ayan yung pinaka-o-ring. Makita nyo di ba makintab siya? Pinahirang ko yan ng langis. Importante yan mga boss na pahiran nyo siya ng oil para pag ikinabit nyo na itong bagong oil filter nyo dito sa base niya at hinigpitan nyo, hindi pumilipit yung o-ring. Kasi pag pumilipit yan mga boss, ang possible niyan, syempre maglilik dito sa oil filter ng langis. Di ba, may problema ka pa. Ilagay ko na nga itong bagong oil filter. Sa paghigpit niya mga boss, kung kaya naman sa kamay, kamayin nyo na lang. At kung sa palagay mo, wala ka nang nakalimutan dito sa ilalim ng makina mo, pwede ka na ngayon bumalik dito sa ibabaw ng makina para magsalin ka na ngayon ng bagong langis. May nakaredy si customer na 4 na litro na Blaze Racing.
Pero hindi nyo isasalin lahat yan mga boss. Bali ang isinalin ko lang muna dyan, 3.5 liters. Pag nagkulang naman, pwede ka pa naman magdagdag. Alam nyo mga boss, kahit alam ko na yung capacity ng langis dito sa loob ng makina, hindi ko agad sinusunod yun. Unang-una, nakakasigurado ka ba na na-drain mo lahat ng langis dito sa loob ng makina mo? Kaya yung pinaka-the best, gumamit ka pa rin ng dipstick para sigurado ka sa sukat ng langis mo. Hindi yung nakabasa ka lang ng kaunti, binamali mo na yung gawa ko. Ako gumagamit ako ng dipstick. Nasa palagay ko mas tama yun, kaysa naman sa'yo na nabasa mo lang, hindi mo naman naintindihan. Tandaan nyo, ang batayan dyan yung dipstick, kaya nga may dipstick sa makina eh. Ikaw naman no. Ayaw mo ng common sense, ang gusto mo lagi by the book. Pa-start ko na nga itong makina. Interviewin ko ng kaunti si customer sa pagkakabili ng sasakyan. Siyempre naman, gusto rin ni customer na ma-check up ko itong sasakyan niya. Tingnan natin. Kailan niyo nabili to? Kailan niya lang nabili? July. Okay naman. Sa malaga, tandaan nyo, itong takip. Ba, ayan. Kasi iba, pag may tumatasig na lang sa ganyan, may problema na, di ba? Sa iba. Hindi, ayan o, okay naman eh. Okay. Oo, hindi pagkit may tumalasik na langis na ganyan, ano na, may problema na sa makina. Oo, mali naman yun. Sabi Ito para tandaan. may tatalsik ng konti dyan eh. Ha? Talaga may tatalsik Oo, ng may, konti. may oil pump yan eh. Ito ang patunay. Lagay mo yung takip, dapat ihigupin yan. Oo. Kapag blow by it, tatalsik yan. Ayan ang palatandaan dyan. Pag pinatong mo yan, hinihigop eh. Yun, maganda yung compression. Iba naman kasi Pagka hindi pabugang gano'n, wala Oo, na. katulad ng isang customer na ginawa ko, tumasik lang yung langis ng sasakyan niya. Overhaul daw, sabi ng gumawa. Di pina-overhaul niya. Tumawag sa akin, Kuya Ray. Yung napanood ko kasi sa video, tumatasik eh. Yung langis eh. Ano sabi ng mekaniko? Overhaul daw. In-overhaul niya, ganun pa rin. Binaisahan ka. Akala nyo ha. Totoo yun ha. Dapat, ang patunay dun dito. Pag tinanggal mo itong takip, yan. Bubulwak kagad yung langis dyan. Na malakas, tapos malakas ang hangin. Tapos pag nilagay mo itong takip, tatalsik yan. Pero pag ganyan pinatong mo, hindi natanggal, ang ganda na makina niyan. Tahimik ang makina yan. Oo. Ay, nako. At dahil sa okay naman itong sasakyan ni customer, tinanong ko ako, nag-overheat ba ito? Okay naman daw, maganda yung cooling system. Dito naman ako sa preno mga boss. Napansin ko nga itong reservoir ng fluid niya. Kung makikita nyo, tinanggal ko yung cap niyan. Wala fluid. Sa kapeng. Kalain mo, nalusutan sila ng fluid. Makina lang kayo tumitingin. Hindi kayo minsan sa mga fluid. Gawin ko dyan. Galing mo to. Sasaling ka ng fluid, di ba? Hindi ko lang pagsaling dyan eh. Ha? Hindi daw alam ni customer kung paano magsali ng fluid. Sabi ko parehas kami. Ano mo lang ito para di masira. Ayan. Saling ka na. Ayan, alam mo na. Dadagdagan? Yan. Para matuto ka. Talaga Puno eh. Hindi. Wala pa sila. Ayan level o, layo Uy. Puno daw. Tingnan nyo, walang laman Okay. Ayan, meron na. Baka may magalit na naman dyan. Sabi, pinapagalitan ko na naman itong customer. Alam nyo mga boss, may nag-comment kasi dito. Ang sabi niya, pinapagalitan ko daw yung customer. Anong gusto mong gawin ko? Baby, dahan-dahan lang sa paggawa, baby. Ganito yun, baby, ganon. Hindi dapat direct to the point para matuto siya. Itatanim mo sa isip niya na gusto mo siyang matuto. Ikaw naman, puro kainggitan naman yung lumalabas sa puso mo Palibasa, gusto mo magtanong sa akin, gusto mo magpagawa, hindi kita pinagbigyan. Ayan na, lumabas na yung pagkatao mo. Pangit yun. Tandaan mo, hindi lang ikaw ang may gustong magpagawa sa akin. Marami kayo, kaya hindi agad kita mapagbigyan. Kaya huwag kang gagawa-gawa ng kwento na pinapagalitan ko yung customer. Kita mo, nagtatawanan pa nga kami. I-check ko na nga itong auxiliary pan ni customer kung okay naman ba yung buga ng hangin niyan. Pag naka-on ang aircon. Wala naman maingay. Yun pa, no? Kasi ganyan, tumutunog ang pan, malakas yan, Oo, masubuko kung malakas yan. Patay aircon.
Ilang kilometer? 60, no? Kaya, sige, tingnan starting. Starting. Patay mo makina tapos start. Oh, start. Okay, good. At dahil sa okay naman yung starting nito mga boss, punta na ako dito sa driver side. Ako na yung mag-switch off nitong makina ni customer. Dahil nga ang susunod kong gagawin dito, scan ko naman daw itong makina niya. O sige, okay yun. Switch off ko na itong makina. Tapos ilagay ko na itong socket wire ng scanner ko para malaman namin ni customer kung meron itong history ng naging problema niya dito sa mga sensor. Ayan mga boss, kung makikita nyo, sinaksak ko na itong socket wire ng scanner ko. Tapos punta ko dito sa ignition, i-on ko yan mga boss. Kailangan kasi naka-on yan pag nag-scan ka ng makina. Tapos pwede ko nang simulan yan mga boss. Siyempre punta muna tayo dito sa Asian. Tapos kung saang bansa gawa yan at anong klaseng brand at pangalan nitong sasakyan. Ganun lang naman mga boss. At siyempre naman yung type ng makina, kasali yun. Alam nyo mga boss, pag nagpapa-scan kayo, akala nyo minsan may problema yung sasakyan nyo, di ba? May lalabas siya na fault code. Pero pwede i-delete yun. Hindi agad yung porket may lumabas na problema dito sa scanner, may problema na agad yung makina nyo. Hindi. Pwedeng i-delete yun. Gaya nitong nangyari dito kay customer, nagkaroon siya ng fault code, pero i-delete ko yun mga boss. Lalo na sa mga history lang siya lalabas, ganun. Okay lang, ma-delete lang yun. Pwede kasi yung nabili niyo yung sasakyan, dating nagkaroon siya ng history ng problema, tapos hindi niya napa-delete sa scanner. Lalabas yun mga boss kapag nagpa-scan ka, hindi yun mawawala. Katulad nito mga boss, dito sa engine may lumabas siya na 1DTC. Hindi ibig sabihin may problema na ito sa makina mo. Pwedeng i-delete yan mga boss. Ngayon, pag hindi mo siya ma-delete, dun ka lang gagawa ng aksyon. Pindutin ko na ngayon itong report niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, lumabas na yung problema. P1605. Yan yung fault code niya. Pwede nating i-delete yan mga boss kung wala naman talaga problema dito sa makina. Gaya nito kay customer, wala naman akong naramdaman na problema dito sa makina. Okay naman yung idle niya. Hindi naman magaspang yung andar. Kaya ang gagawin ko dyan, pwedeng i-quick erase yan mga boss dito sa scanner ko. Ito na mga boss, i-quick erase ko yan. Yan, clear fault code successfully. Okay. After yan mga boss, scan ko ulit yan. Okay. Nabura. Ayan, okay na ito mo? Oo. See? Yeah. Okay, good ka. Good ka talaga kay Beto. Ang lakas talaga ng agimat mo. Test natin ulit. Galing yung ano. Oh, nakakabura yan eh. Gawa niya ito dati. Oh, engine okay na oh. Okay na. Thanks Lord. Iba ka talaga, dirt mechanic. At para sigurado mga boss, inulit ko ulit itong pag-scan dito sa sasakyan ni customer. Para sigurado tayo na wala na nga itong fault code na lumabas nga dito sa scanner ko. Ito na mga boss, sa pag-ulit na ginawa natin, naka 100% na siya. I-check na natin dito sa report. Okay na mga boss oh. Okay na siya, wala problema. Tala ko sa ibang mekaniko nga naman, makikita may ganong yung engine mo. Oo. Sabi, sir, sira yung Oo, ganyan ka sabihin pwede sa'yo. parang burahin sa Pwede burahin yun. Nabura? Oo, nabubura yun eh. Kaya lang, kapag wala talagang kamalay-malay si customer, talagang mapapasabak siya sa gastos. Kaya sana mga boss, sa bawat ginagawa kong video, lagi kayong present. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!